Tuwang-tuwa ang mga tagahanga ni Maris Racal at Daniel Padilla matapos makita sa airport ang mahal na celebrity couple na handang lumipad patungong Japan para sa isang pinakahintay na bakasyon. Ito ay minarkahan ang kanilang unang matamis at pribadong paglalakbay na magkasama bilang magjowa, at ang social media ay nagdadagablab sa mga hakaka at suporta para sa kanilang espesyal na bakasyon. Kasunod ng matagumpay na pagtatapos ng kanilang maaksyong seryeng Incognito, nagpasya sina Maris at Daniel na magpahinga mula sa kanilang abalang mga schedule sa showbiz upang unahin ang ilang personal na oras na malayo sa spotlight. Isinasaad ng mga ulat na ang bakasyong ito ay higit pa sa isang casual na bakasyon. Ito ay isang pagkakataon para sa magjowa na magpahinga, magsaya at patatagin ang kanilang relasyon sa isang pribado at intimate na settings. Ang mga larawan at video ng magjowa umiikot sa online ay nakunan ang masayang ekspresyon ni Maris habang magkahawak kamay siyang naglalakad kasama si Daniel sa terminal ng paliparan. Tunay na nasasabik at masaya ang dalawa na pinasisigla ang pag-asa at pagkamausisa ng mga tagahanga tungkol sa kanilang paparating na pagkikipagsapalaran. Marami ang naniniwala na ito ang unang pagkakataon na mag-ibang bansa na magkasama sina Daniel at Maris bilang opisyal na mag-boyfriend, na nagpapaliwanag sa pagbuhos ng suporta at magandang pagbati mula sa kanilang mga tagahanga. Ang Japan na kilala bilang isa sa mga paboritong destinasyon ng paglalakbay ni Daniel Padilla ay ang perpektong lugar para makapagpahinga kasama si Maris Racal. Sumasang-ayon ang mga tagahanga na pagkatapos ng mga buwan na walang tigil na taping, mga promotion at mga pangako sa trabaho para sa Incognito, tunay na karapat-dapat na sina Maris at Daniel ay kailangan ng sapat na pahinga. Pinili na magjowa na panatiling pribado ang kanilang itinerary. Mas pinipiling i-enjoy ang biyaheng ito ng walang pangimasok sa publiko o patuloy na atensyon ng media. Sa mga nakaraang panayam, parehong nagpahayag sina Daniel at Maris ng matinding pagnanais na panatilihing pribado ang kanilang relasyon hanggat maaari. Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng personal na espasyo na malayo sa mga kamera at pampublikong pagsisiyasat ay nagbibigay daan sa kanila na kumonekta sa mas malalim na antas. Tahasan na ibinahagi ni Daniel kung gaano nakakapagod na mapanood at maiulat ang bawat galaw sa mga unang yugto ng kanyang karera at relasyon kay Maris Racal. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay kasama ang kalayaan na gumugugol ng oras kasama ang mga mahal sa buhay nang hindi pinipilit ng publiko. Ang bakasyong ito ay nag-alok kina Daniel at Maris na pagkakataon na maranasan ang mga simpleng kasiyahan na kadalasang nakakaligtaan sa gitna ng pagmamadali ng show business. Mula sa paglalakad ng maghawak kamay sa mga tahimik na kalye hanggang sa pagtikim ng mga lokal na delikasi at pagbabahagi ng tawa sa maliliit na sandali, ang mga karanasang ito ay bumubuo ng pundasyon ng tiwala at pagiging malapit na hindi makuha ng mga kamera. Para kay Maris at Daniel, ang mga tahimik na sandali na ito ang ibig sabihin ng lahat. Ang pagkakataong hayagang pag-usapan ang kanilang mga pangarap at mga plano sa hinarap, hindi lang bilang mga celebrity kundi bilang dalawang taong nakatuon sa paglaki ng magkasama. Ay ginagawang tunay na espesyal ang paglalakbay na ito. Naniniwala ang mga tagahanga ng pahinga sa trabaho na ito ay magpapalalim sa kanilang ugnayan at maghanda sa kanila para sa mga hamon sa hinarap. Bukod sa kagalakan sa paglalakbay, ang paglalakbay na ito ay sumusimbolo din ng mutual commitment upang balansehin ang kanilang buhay. Alam na alam ni Daniel at Maris na ang tagumpay sa kanilang mga karera ay mahalaga, ngunit hindi sa kapinsalaan ng kanilang personal na kaligayahan. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kanilang relasyon at kapakanan, nagpapadala sila ng makapangyarihang mensahe sa mga tagahanga at kapwa kilalang tao. Ang tunay na tagumpay na susukat hindi lamang sa katanyagan at mga tagumpay kundi sa paghahanap ng pagkakasundo sa pagitan ng trabaho, pag-ibig at pangangalaga sa kanilang sarili.